Itong karanasang matutunghayan nyo ay ang karanasan ko taong 1989 sa isang bari na matatagpuan sa Aklan. Sa mga panahong ito, ako ay nasa 12 taong gulang pa lamang at lumaki ako sa piling ng aking lolo at lola. Bata pa lamang ako nung pumanaw ang aking tatay at makalipas ang 1 taon ay sumunod naman ang aking nanay. Kaya naman maaga akong naulila. Ayon naman kay lolo at lola, maliit pa lamang ako ay sadyang lapitin ako sa kababalagan. May mga pagkakataon na tinatamaan ako ng mataas na lagnat at minsan tumitirik pa ang aking mga mata. At habang nangyayari ito ay nakakarinig sila ng halakhak sa paligid ng aming bahay na tila ba merong natutuwa sa nangyayari sa akin. Kaya naman tumawag sila ng isang magaling na albularyo. Natulungan naman ako at magmula nung nagamot niya ako ay hindi na daw ako masyadong ginagambalan ng mga nambubulabog sa amin. Sabi pa ng albularyong tumingin sa akin, ay meron daw akong kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan. At habang ako nga ay lumalaki, ay meron akong naging mga karanasan. Sa dami naman ng karanasan ko ay iisa lang ang tumatak sa akin. Ito yung unang engkwentro ko sa isang aswang. Isang hapon pagkarating ko sa bahay galing eskwelahan, ay inutusan ako ni lolo na bumili ng gaas para sa aming gasera. Hindi naman ako nag-alinlangan sapagkat kung hindi ko ito susundin, malamang ay papagalitan niya ako. Oh, bumili ka muna ng gaas sa talipapa at bumalik ka kaagad dito. Sige lo, mamaya na ako magbibihis pag nakabalik na ako. Sige na, malapit nang dumilim. Agad akong tumungo sa kabilang baryo para bumili ng gas. At nang makarating ako doon ay agad akong bumili. Wala akong sinayang na oras sapagkat malapit nang dumilim. Yung talipapa ay matatagpuan sa Karatig baryo at meron itong kalayuan mula sa amin. Kinakailangan pang maglakad ng mahigit 15 minutos bago makarating doon. At ganun din pabalik sa amin. Depende pa rin sa bilis ng aking paglalakad. Sa mga sandaling pabalik na ako, ay malapit nang lumubog ang araw. At hindi pa man ako nangangalahati ay nakasalubong ko itong isang babae na sa mga panahong ito ay nagdadalang tao. Bata pa ito sa unang tingin. Nasa 18 pataas pa lamang ito at itago na lang natin siya sa pangalang Ate Mita. Nakita ko naman siyang ngumiti at ngumiti rin naman ako sa kanya nang dahil pamilyar din naman kami sa isa't isa. At nang makalampas na ito ay biglang nanindig ang aking mga balahibo sapagkat nakarinig ako ng isang kakaibang tunog na para bang sumusunod kay ate. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat na lamang ako nung sumigaw siya kaya naman agad akong napalingon sa kanya. At kitang-kita ko naman ang isang malaking baboy na nakalabas ang katawan sa talahiban. At malapit lang ito sa kinaroroonan ni Ate Minda. Napagtanto ko naman na ang nilalang na ito ay ang siyang dahilan kung bakit napasigaw si ate.
Hindi naman nagtagal ay nakita ko siyang tumakbo papunta sa aking kinaroroonan at hinintay ko naman itong makarating. At nung nakita kong hinabol siya ng itim na baboy ay agad naman akong kumuha ng malaking bato at aking hinawakan ng mahigpit. Kung sakaling meron mang gagawin ng baboy na ito ay hindi ako na magdadalawang isip na batuin siya. Nang malapit na sa akin si Ate Minda, ay bigla namang huminto ang baboy at tumingin sa amin na para bang isang tao. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa amin ng masama at dinig na dinig namin ang kanyang angil na para bang isang mabangis na aso. Ito ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ako ng ganitong klaseng hayop. At alam ko na sa mga sandaling ito ay hindi siya pangkaraniwan. "Sige, lumapit ka. Ibabato ko to sa'yo. Sige." At naramdaman ko ang higpit ng pagkakahawak sa akin ni Ate Minda. Walang kaabog-abog ay nakarinig ako ng mahinang bulong sa aking kaliwang tenga na para bang merong bumubulong sa akin. At sa mga sandaling nadidinig ko ito, ay nakatitig pa rin sa akin ang baboy na itim. Hanggang sa kusa itong tumalikod at pumasok ulit sa talahibaan. Napansin din namin ni Ate Minda na medyo namumula ang mga mata ng baboy na yon. Mabuti naman at sa mga sandaling ito ay merong paparating na uuwi din sa kanilang baryo. Kaya naman hintay na lamang namin siyang makarating sa aming kinaroroonan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating nga ito at agad namang lumapit sa kanya si ate. Nagpasalamat naman ito at nagsabi na umuwi na ako nang dahil malapit nang lumubog ang araw. At hindi naman ako nagdalawang isip na tumakbo para makarating ng mas mabilis sa aming baryo. Nakarating naman ako ng ligtas sa bahay. Bakit ka natagalan? Meron ka bang pinuntahan? Meron po kasing nangyari, Lo. Kilala niyo po ba si Ate Minda? Yung buntis? Oo. Madalas namin yung nakakasalubong sa daan. Bakit? At dito ko na kinuwento kay Lolo ang lahat ng nangyari. Pagkatapos naming magapunan ay agad akong pumasok sa aking silid para magpahinga. At bago naman pumatak ang 8:00, ay nakaramdam ako ng matinding antok at di kalaunan. Ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Bandang 11:00 ng gabi ay nagising ako bigla at hindi ko alam kung bakit. Para bang merong gumising sa akin nang dahil merong mangyayaring hindi maganda. Makalipas ang ilang segundo magmula nung bumangon ako, ay nakarinig ako ng tunog ng baboy sa ibabaw ng bubong namin. Agad namang nanindig ang aking mga balahibo at agad namang bumilis ang tibok ng aking puso. Sapagkat inisip ko na ito ang baboy na aatake sana kay Ate Minda sa kabilang baryo. Hanggang sa napagpasyan kong tumayo para tawagin si Lolo at Lola. Pero hindi pa man ako nakakarating sa pinto ay dito na siya narinig. Narinig ko siyang nagsasalita sa labas ng bintana subalit hindi ako makalingon sa kanya. Nadidinig ko na para bang nag-uusal ito ng isang uri ng dasal. Nararamdaman ko na isa itong orasyon at meron siyang ginagawang hindi maganda sa akin. Pero nilabanan ko ang takot at sinubukan kong sumigaw. Pero parang tinahi ang aking mga bibig. Kahit anong gawin ko ay hindi ko maibuka ang aking bunganga. At dito na ako nagsimulang magdasal sa kaitaas-taasan. Nang sa ganun ay matulungan niya akong lampasan ang karanasang ito.
Matapos ko ang isang dasal ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para makatakbo palabas ng kwarto. Nang marating ko ang kwarto ni Lolo at Lola ay agad ko silang kinatok. At nang magising ang mga ito ay nagtalokbong ako ng nanatili kaming gising hanggang sa sumikat ang araw. At si Lolo ay ilang beses na naglibot sa aming bakuran upang masiguro ang aming kaligtasan. Kinabukasan sa pagsikat ng araw ay tinawag ni Lola ang albularyong unang gumamot sa akin. Binigyan niya ako ng mga panangga at abiso. Ayon naman sa albularyong ito ay iisa lamang ang aswang na aatake sana kay Ate Minda at ang narinig kong umuusal sa labas ng aking bintana. Mabuti na lang daw at naisipan kong magdasal para mabigyan ako ng proteksyon. Kasi kung hindi ay baka ano pa ang mangyari sa akin. Pinayuhan din niya ako na wag na muna akong lumapit sa kabilang baryo kasi baka harangan at atakihin ako. Ito ang pinakauna at huling engkwentro ko sa isang aswang at hindi na rin nasundan. Huwag nating kalimutang magdasal kahit nawala man tayo sa mga sitwasyong hindi maganda. Maraming salamat.